Amoy ng langis, usok at lupa. Doon nagsimula ang takot at doon rin nasimulan ang aming tungkulin. 5 taong gulang ako nang unang humawak sa rosaryo na may apoy sa loob. Hindi ko alam noon na ang init na iyon ay hindi lang init. Ito ang pasaning ipapamana sa akin, ang hininga ng tungkod na puno ng alala at ang ingay ng gubat na nagtatago ng mga naglalakad na anino. Nagtatanang ang aswang sa engkantong rosaryo ng albularyo. Iyan ang sabi ni Lolo Andoy noong una niyang ipinakita sa akin ang butil na may pag-iilaw na tila nagmumula sa gitna. Hindi mula sa kandila, hindi rin sa apoy ng kalan. Tila may munting apoy na nagmumula sa loob ng butil. Kapag dumampi mo, parang may lumalamig o umiinit na panigurong pulso. Hindi ko kayang ilarawan ng sayentipiko. Ang alam ko lang ay tumumal ang balat ko, kumurog ang katawan ko at nagkaingay ang loob ng dibdib ko na parang may humahawak na panaklong. Si Lolo Andoy ang albularyo ng aming baryo. Hindi siya pari, hindi siya doktor. Siya ang taong pumapaligid kapag ang bukid ay nagkakaroon ng sakit at kapag ang bata ay binubulungan ng mga hindi maipaliwanag na lagnat. May mga nagsasabing mamamatay siya 1 linggo matapos ang isang ritual, o may mga kwento naman na kahit ang kanyang anak ay hindi nagtagal sa kanya. Mga usaping hindi ko na inusisa noong bata pa ako. Ang alam ko ay sinusunod namin ang kanyang kamay, ang pagdampi ng rosaryo sa noo, ang pag-ikot ng tungkod sa palibot ng sugat, ang pagpahid ng langis na amoy langis ng barbero at damo. Lumaki ako sa kubong payak, may bubong na yero na sumisigaw sa ulan, at may bakuran na palaging may abo dahil sa paso ng pag-aapoy. Tuwing gabi, nakikinig ako sa mga kwento ni Lolo tungkol sa punong ilanggoy kung saan niya nakuha ang tungkod. Sinasabi niyang ang puno ay sumigaw noong tinabas niya at may hinabing liwanag na nagsilaway sa butas. Ang tungkod niya ay may bakas ng balakubak at ng alitap-tap at kapag tinatapik mo, parang may linyang tumatakbo sa kahoy na hindi mo maintindihan. Si Lola Day Laman, ang alagad na kasama niya, ay may paraan ng pag-awit na hindi basta kanta. May mga bubong na tumitigil sa pag-ihip ng hangin kapag siya ay nagmumuni. Tingnan ninyo, hindi lahat ng bagay dito ay dapat ipaliwanag. Dito sa amin, may hiwaga at may ritual, at ang mga ritual ay hindi sinasaliksik sa aklat, kundi pinapamana. Ang rosaryo at tungkod ay hindi palamuti. Pinagkakatiwala ang sila ng mga tao, pinapasa nila ang lungkot ng mga nauna. At hindi mawawala ang kababalagahang nauugnay dito, may kapalit ang bawat gawa. Nang unang dumating si Aling Pe dala si Nene, nagtatakbo ang oras para sa amin. Malapad ang mga palad ni Aling Pe at ang paghinga niya ay parang nagmamadali. Hinalikan niya ang sahig ng kubo, humiram ng gilid ng bubong at inilapit ang bata sa aming harapan. Si Nene ay maliit, hindi hihigit sa 7. May mga marka sa leeg na hindi ko kayang tawaging sugat, parang ukit na nawalang kulay. Tumahimik siya, hindi umiiyak, parang nabangungot. Ang kanyang mga mata ay malaki, pero tila walang sinisikapang tumingin. Tinig ng gubat, sagi ni Lolo nang tiningnan niya ang bata. Hindi siya nangungutya, tahimik lang ang tono niya, puno ng pag-iingat. Ilang beses na rin naming narinig ang mga kwento ng bayan. Nawawalang manok, mga bakwit na naglalakad na tila walang isip, anino sa likod ng puno. Pero ngayon, may bata na nagdala ng hangin ng ibang lugar. May amoy na hindi namin alam kung saan nagmula. Halo ng mamasamasang lupa at malansang langis. At may gutay-gutay na usok na parang hinalo sa paghinga. Inihanda ni Lolo ang mesa sa gitna ng kubo. Maliit na mesa, may tela na hinabi ng Lola Day, salamin na may maliit na bitak sa gilid, at isang medyo marupok na kahon kung saan nakapaloob ang rosaryo. Kinuha niya ang tungkod at dahan-dahan pinatigil ang bata sa kanyang kandungan. Tingin ni Lolo, manhid, ngunit mapanuri. Pinahunong niya ang pagkilos ng orasan sa paligid. Tila bawat bagay sa kubo ay nag-igting kapag siya ay nag-umpisa. Hindi niya binulong ang buong dasal. Sinambit lang niya ang ilang putol-putol na salita, na kung minsan ay tunog ay parang lumilamig na hangin, at kung minsan naman ay parang may umangat na tunog ng paminsan-minsang kampanilya.
Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ang mga galaw. Pagpahid ng langis sa noo ni Nene, pagdampi ng rosaryo sa pulso, pagdampi ng tungkod sa lupa, at pag-ikot nito sa palibot ng bata na may bahagyang pag-igting sa kamay ni Lolo. May tunog na dumudugtong sa bawat paggalaw, ang kalansing ng butil, ang pag-aspas ng tela, ang hinahangos ng hangin mula sa bukana. Naaalala ko pa ang unang tingin ng rosaryo. Mula sa kahon, lumutang ang liwanag, maliit pero hindi mapapantayan. Parang may umuusok na pulang sinulid na umiikot sa bawat butil. Nang dumampi ang butil sa noo ni Nene, tila umangat ang isang alaala mula sa loob ng bata. Isang sigaw, isang paghithit ng hangin, isang yakap. Umiwas ang mga mata ng bata at namuo ang luha. Tumunog si Lola Day ng maliit na tala na parang pag-iling ng maliit na kampana. Pagkatapos ng seremonya, iniwan namin si Nene sa bahay ni Aling Fe. Hindi ito agarang paggaling, hindi ganun kadali. May mga araw na siya'y kumikilos na parang dati. May mga gabi rin na napapamulagad siya at nililingon ang likuran ng may takot. Sa simula, inakala naming ito ay sapat na, ritual, langis, pagpapahid at pahinga. Pero ang baryo ay hindi nagpapatawad ng pag-aakalang tapos na ang laban. Kinabukasan, nasirang ilang anok. Isa-isa, nawawala ang mga tupa at may bakas na parang nagliliyab sa butil ng talahiban. Hindi sapat para sabihing nasunog, ngulit may marka na hindi namin makita kung paanong nagkaganyan. Ang mga bakod na nakapaligid sa amin mga bakuran ay may 3 guhit na minsan ay nakita sa lupa. 3 guhit, motif na paulit-ulit sa mga kwento ni Lolo. 3 guhit, 3 pag-ikot, 3 alaala. Hindi kami nagbigay agad ng malalaking palatandaan. Tahimik lang ang bawat isa at pilit na lumunok ng takot. Hindi basta-basta ito, wika ni Aling Berta sa munting pagpupulong sa bahay ng barangay. Sila ay mga nanay na nagtitipon, nagdadala ng pagod at balik-balik na pag-aalala. Hindi ito panibagong manghuhuli lamang ng hayop. May hinahanap. May mga nagtatanong kung dapat nang sunugin ang kagubatan, ilatag ang apoy, ilagay ang sindihan na hindi papatawad. Ang iba, lalo na ang mga matatanda, ay nagsasabing pag-usap ang dapat gawin. May ritual pa raw na pwedeng isagawa upang makipag-ayos sa mga nilalang ng gubat, bayad ng alaala, pag-alaala sa mga nagdaan. Tomato at tabako, sabi ng ilan. Kwento at pagbigkas ng pangalan, sabi ng iba. Ang baryo ay nagpangkat. Ang ingay ng debate ay parang kulog na papalapit. Para sa akin, bata pa, tila laro lang ang lahat. Pero habang lumalaki ang mga araw, habang dinuduro ng mga sandali ang dibdib ko, tila hindi na laro ang mga bagay na dumarating. Kailangan kong matutunan. Kailangan naming lahat matutunan. Kaya sinubukan ni Lolo na turuan ako. Hindi iyong simpleng pagturo ng pagdampi ng rosaryo o paghawak sa tungkod. Ito ay pagturo ng pag-inta ng mga alaala na nakaimprenta sa butil at kahoy. Tuwing may umuulan, pumupunta kami sa likod ng kubo at doon kanyang pinaliliwanag ang mga galaw. Hindi lang puwersa ang hawak nyo, wika niya sa akin isang gabi habang nakaupo kami sa dampa. Ang liwanag ng gasera niya ay nagpapalitaw sa mga guhit ng mukha niya. Kailangan ng puso, kailangan ng pananagutan. Kapag ginamit mo ang rosaryo at tungkod, hindi ka na basta bata, may humihingi. Tinuruan niya ako kung paano dahan-dahang igalaw ang tungkod sa palibot ng sugat nang hindi ginigiba ang katawan ng nasasaktan. Paano humawak ng butil ng may paggalang. Paano ipakita sa nilalang na hindi kita sinasaktan kundi pinapangalagaan. Ginawa niya itong parang sayaw, may ritmo, may saliw, may maliit na tanda ng mga daliri. May mga beses na napapaluha siya sa gitna ng pagtuturo at hindi ko maintindihan noon kung bakit. Ngayon, naiintindihan ko. Nagbabalik sa kanya ang alaala ng mga nauna, ng mga kasamahan, ng mga kasamang hindi na namin kasama. Isa sa mga unang aral niya ay ang pagtukoy sa bakas. Huwag agad husgahan, sabi niya. May mga hayop na inalagaan ng aswang para gawing latak. May mga tanda sa lupa na hindi basta bakas ng paa. Hanapin ang 3 guhit.
Ipinakita niya sa akin ang 3 guhit sa lupa, 3 tiklop ng damo na tila may linyang inukit. Hindi ito basta marka, may ritmo. Kapag dahan-dahan mong dinadala ang daliri, parang may malamig na tugon. Naglakad kami sa bakuran sa madaling araw at sinayasat ang bakas. May amoy na naglahad, halo ng latak at abong hindi gaanong natunaw. May isang bahagyang pagkaputol sa mga buhok ng manok na natagpuan namin sa gilid ng sana. Kami ay tahimik. Hindi mo kailangang magsalita ng maraming salita kapag ang hangin ay puno ng pagbabantang boses. Sa mga araw na iyon, nakarating din sa amin ang kwento ni Nene. Sa simula, iniisip naming siya ang solusyon, na noon pa sana nangyari ang anomalya at dahil dinala siya sa amin ay maaari na naming ayusin ang lahat. Ngunit hindi. Ang pagdating niya ay parang pag-ikting lang ng mga pangyayari. Ang gubat ay nagising at kami ay napilitang magbantay. Minsan, maghapon kaming nag-ensayo. Tinuro ako ni Lolo kung paano ilagay ang kamay sa butil at hindi hayaang lamunin ang galaw ang buong katawan. Ikaw, Jibo, sabi niya, huwag mong hayaang magpadala ang galit. May magtatak sa isip mo kapag ginawang sandata ang takot. Para sa isang batang isiping puno ng tinitinik na pag-aalala, mahirap iyon. Ngunit, unti-unti, natutunan ko ang paghinga. Mabagal, malalim, parang nagpapakain ng apoy sa gilid ng palay. May mga oras na pinapakinggan namin ang mga matatanda ng baryo. Si Aling Marta na may pangalan at linyang hindi umaalis sa bibig ng mga kapitbahay ay nagdala ng sariling kwento. Ang pagkabata niya na may humahawak sa mga sapatos ng mga natutulog na tao. Si Aling Berta naman ay nagbabala, huwag kayong magpapadala sa takot. Kapag sunog ang kagubatan, sunugin ninyo ang mga pinagmumulan. Huwag ninyong ipagsawalang bahala ang apoy. Ang dalawang tono ay hindi nagkakasundo. Para sa akin noon, ang bawat salita ay tilang salaysay sa hangin. Mahalaga, ngunit hindi sapat. Isang gabi, habang ako at Lolo ay naglalakad palabas ng baryo, napatingala ako at nakita ang buwan. Manipis, mapusyaw, nakatago ng bahagya sa ulap. May malamig na hangin. Nagngingit-ngit ang mga dahon sa kalsada. May tunog ng paa ng hayop na malayo. Hindi manok, hindi aso. May paraan ng paglakad na parang dumudulas sa damo. Tila alam nilang mayroong nagmamasid. May naglalakad, bulong ni Lolo. Hindi siya nagmadaling ilabas ang rosaryo o itaas ang tungkod. Dahan-dahan niyang tinalikuran ang likod ko, pinisilang isang butil ng rosaryo at init ang nag-umapaw sa kanyang mga daliri. Ang apoy na iyon, hindi apoy na nagpapaso ng balat, kundi apoy na nagpapainit ng puso, na nagbibigay ng linaw para makita ang hugis ng anumang pumasok sa gabi. Hindi lahat ng humahawak sa ating pusod ay kaaway, sabi niya. Minsan, nagpapakita rin sila para magpaalala. Minsan, sinisilip lang nila kung tayo'y handa na, at kung hindi, sila ang kukuha. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig sabihin noon, pero may takot na kumalat sa aking dibdib. Umupo kami sa gilid ng daan at si Lolo ay nagmistulang bata muli. Ang kanyang mga mata ay nalilimot sa oras. Tinuro niya ang mga bituing kumukutitap at nagkwento ng isang gabi noong siya ay binata pa, kung saan ang punong ilanggoy ay umubo ng liwanag at may isang hayop na naglakad na parang tao. Hindi siya nagdagdag ng anumang detalye na magiging malinaw. Pinili niyang iwan ang mga butas na iyon na mag-iiwan ng pag-aalinlangan sa alinmang pumakinggan. Nagbalik kami ng bahay bago sumapit ang hating gabi, ngunit hindi ako nakatulog ng maayos. Ang isip ko ay puno ng larawan ng butil na may ilaw, ng mga 3 guhit sa luta, ng mga mata ni Nene na parang walang hanggaran. Ang gabi ay nagdala ng tahimik na pasabi, hindi ito matatapos sa isang ritual. Mayroong serye ng mga pangyayari, parang mikroskopyo na umiinog sa paligid ng baryo at kami ay nahuhuli sa gitna. Kinabukasan, may nadiskubre kaming kakaiba. Isa sa butil ng rosaryo ni Lolo ay nawawala. Hindi ito basta nawala na parang nalaglag.
parang inagaw. Nang buksan ni Lolo ang kahon, nakita namin ang bakanteng puwang, at sa loob ng kahon may maliit na usok na pumapailan lang pa rin. Ang tunog ng aming paghinga ay naging mabigat. Hindi namin alam kung sino ang kumuha o paano. Ang kahon ay nakalagay sa loob ng bahay at walang bakas ng pagsikip ng pintuan. Hindi ito simpleng pagnanakaw, bulong ni Lola Day. Nakita ko ang pagkaputol ng mga labi niya habang siya'y nagsalita. Ito'y paalala. Sila'y may kakayahan ding kumuha ng alaala. Naramdaman ko ang paglamig ng tuhod ko. Napagtanto ko na ang rosaryo ay hindi lamang ritual at hindi rin lamang kalasag. Ito ay parang bintana na naguugnay at kapag binuksan ang pinto, may makakakita rin sa loob. For the first time, naintindihan ko ang sinabi ni Lolo. May humihingi kapag ginamit ang kapangyarihan. At ang bayad, hindi laging malinaw. Tumahimik ang baryo sa mga susunod na araw. Nagpaligiran kami ng pag-iingat, asin sa pintuan, butil ng palay na ikinakalat sa paligid ng bakuran at paglalagay ng krus na hindi namin iniangat bilang panlaban kundi bilang tanda ng pag-alaala. Ang mga bata ay dinala sa loob ng bahay bago dumilim at ang mga pintuan ay tinatakan ng mga komot at tela. Ang bawat ingay sa gabi ay may bagong kahulugan. Ang paghawak ng ilaw, ang pag-iyakan ng aso, ang paghuni ng kuliglig ay nagiging tagapagpaalala ng panganib. Isang gabi, napansin ko ang kakaiba sa likod ng kubo. May aninong dumaan, mabagal at magkasunod. Hindi ito humuni, hindi ito nagsalita. Parang dalaw na bapor sa ilog. Tahimik ngulit hindi karaniwan. Kinuha ko ang tungkod ni Lolo na nakalagay sa dingding, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi upang masaksihan ang laman nito. May ukit na hindi ko noon napansin, isang kakaibang pag-ikot na parang sinusukat ang oras. Nang biglang magliyab ang maliliit na butil sa rosaryo, isang malakas na sigaw ang nag-igting sa likod ng gubat. Nang sumabay sa sigaw, narinig ko ang mga taong tumakbo palapit. Nagkalat ang mga ilaw at may mga tinig na nagbubulungan. Sa kanya, sa dulo ng taniman. Naglakad kami, sabay si Lolo at si Lola Day, at may bitbit ring ilang kalabaw na may hawak na latigo ang ilan sa mga lalaki. Ang amoy ng langis ay sumunod sa amin, at sa gitna ng madilim na daan, nakita namin ang bakas, sunog, at may maliit na pila sa balat ng isang kalabaw. Parang may bagay na kumukurot sa balat ngunit hindi nagiiwan ng dugong malinaw, mas malapit sa sugat ng alaala kaysa sa totoong hiwa. Huminto kami. Naghinga si Lolo ng malalim. Kinuha niya ang rosaryo at kapag hinawakan niya, parang may maliit na apoy na pilit tinatangay ng hangin. Hindi lang ito humuhuli ng laman, sabi niya sa akin, halatang nagmamadali. Humuhuli sila ng memorya. Hindi ko pa rin lubos maintindihan ang ibig sabihin noon. Ngunit sa init ng kamay sa kanyang palad, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting sumasabak sa akin. Ang bata pa na umaasang maglaro at magtaka ay unti-unting pinapasa ng isang gawain hindi niya pinili ngunit kailangan tanggapin. At habang kami ay nagmamarsa pabalik sa baryo, may narinig akong isang kaluskos mula sa ilalim ng mga damo. Hindi karaniwang ingay. Nag-inat ako, ang puso ko ay tumilapon. Sa likod ng aking mga paa, may maliit na bagay na kumurap at kumilos. Nag-igting ang mundo, hindi dahil sa labanan, kundi dahil sa isang maliit na bakas lamang. At doon, sa gitna ng dilim, napansin ko, ang unang butil ng rosaryo ni Lolo, ang isa niyang pinakabantog na butil ay hindi lamang nawawala mula sa kahon. Nawawala rin ang init sa kanyang mga palad. Parang may kumunot na alaala na dumaan. Hindi ko alam kung sino ang kukuha. Ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi kami nakatira sa mundo kung saan kami ang nag-iisang may hawak ng kwento. May ibang kumukuha at nagbibigay.
At kapag ang isang bagay na tulad ng rosaryo ay nainanod, nag-uumpisa ang isang bagong yugto. Hindi pa tapos ang laban. Naging gabing hindi ko makakalimutan. Nagising ako sa tunog ng ulan at may liwanag na kumikilos sa labas ng bintana. May mga kalalakihan na naglalakad palabas ng baryo at narinig ko ang tawag ni Aling Berta na parang nagmamadali. Huwag ninyong hayaang lumaganap. Ngulit kahit na kami ay nagkakaisa sa paglalakad, may kakulangan sa loob. May piraso ng rosaryo na mawawala at may bakas na nagtatago sa likod ng mga puno. Hindi pa kami handa. Ngulit unang-una, may isang batang nanunukso sa aking puso na gustong alamin. Bakit lumalandi ang apoy sa butil? Ano ang ginagawa ng ala-ala sa loob ng rosaryo? At sino ang gumagamit ng liwanag na iyon bilang mailbox ng aswang? Hindi pa tanan ng kwento. Ngunit ang gabi na iyon, ang gabi ng unang pagkawala ng butil, ay naglatag ng bagong panuntunan. Hindi lang kami nagpapagaling. Kami rin ay inoorasan. At kapag ang mundo ng tao ay naging mas espesyal kesa kailanman, doon lumilitaw ang tanong, handa ka bang magbayad? Kinabukasan ay nag-igting ang gawain. Hindi na sapat ang paglalagay ng asin sa pintuan o ang simpleng paglalagay ng palay sa bakuran. Ang pagkawala ng butil ay nagbukas ng serya ng tanong na kailangang sagutin sa lupa mismo ng gubat. May mga nagmumura at may mga nananabik. May mga ilaw na nagsimulang maglaho sa mga mata ng ilan. Sa gitna ng pagkakawatak-watak na iyon, si Lolo, si Lola Day at ako ang nagdala ng planong hindi puro apoy at hindi rin puro palitan ng kwento. Isang paghahanap. Kung hindi namin aalamin ang pinanggalingan ng pagnanakaw, tatagal ang bangungot. Nagtipon ang mga lalaki sa liwasan. Dala ang mga latigo, sulo at ilang linyang bakal na panghukay. Sumama rin sina Aling Berta at Aling Marta. Hindi papayag na tanging mga lalaki lang ang lalabas. Ang baryo ay umiikting. May mga batang ginagad sa likod para hindi makahawa ng takot. At ang mga matatandang nakaupo ay tila nagbibilang ng huling mga alaala. Nakita ninyo ang bakas sa palayan, wika ni Aling Berta nang magpasya kami. May 3 guhit na palagi. Hindi palaging hayop. Ang pananalita niya ay matalim, ngulit may pangungumpisal din ng takot sa likod. Kailangan natin ng sagot bago pa nila kunin ang buong bayan. Tularan ko ang presensya ni Lolo habang nagpapakita siya ng mapa, isang lumang piraso ng papel na may marka ng ilog at isang maliit na siksik ng mga punong tambis. Tinuro niya ang isang parte sa dulo na malapit sa mabatuhan. Doon, may lumang kuweba roon. Noong kabataan ko, may napagpasyahan kaming wag palapit dahil may amoy na hindi mabango, parang lumang abo at sariwang hangin na hindi pareho. Magsisiyasa tayo, ngulit mag-ingat, huwag magpadalos-dalos. Bawat isa ay naghanda. Ako ay nagbitbit ng tampak ng langis, isang maliit na lamba at ilang butil ng asin. Si Lola Day ay nagdala ng maliit na kaldero ng puting bawang at ilang halamang ugat. May mga lobo ng pawis ang noo ko habang inihahanda ko ang tungkod. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng inaasahan. Binigay ni Lolo ang pinakamatibay na butil sa akin. Hindi ang nawawala, ngunit isa na siya mismo ang nagbitiw ng kanyang palad para hawakan ko. Ang liwanag na sumilaw sa butil na iyon ay hindi nanunuga. Dahan-dahan lamang siyang kumikislap, parang puso na nagpapakawala ng maliliit na alon ng init. Ako ang naatasang pumunta sa harapan ng grupo. Sa akin ang tungkod, sa akin ang pananagutan na magsimula at mag-timing ng paggalaw. Ngunit ang puso ko ay tila naglalakad sa 200. Ang tinig ng mga tao at ang mabigat na alaala ng Lolo. Sa loob ko, may takot na magsabi ng maling salita. Sinubukan kong alalahanin ang kanyang mga aral. Huminga, makinig, ipahayag na hindi kakalakasan lang ang dapat gamitin, kundi puso at paggalang. Hindi ko talaga alam kung papaano ko ipapakita ang ganong kalooban habang may hawak akong tungkod at habang naririnig ang pagngingikit-ngit ng mga dahon. Pumunta kami patungo sa gubat bago sumikat ang araw. Ang liwanag ng umaga ay nagpapayat sa mga kulay, ngulit hindi nito natabunan ang mga anino.
Sa paglalakad, napansin ko ang liit at pagkaigting sa mga kilos ng bawat isa. May materin na hindi namamalayan, baka mga gabunang aswang. Huwag puro ulan ang dala nila, may iba pa. Bawat salita ay may kaakibat na pag-iingat. Nagdaan kami sa isang bahagi ng ilog kung saan mababa ang batis at may mga batong parang pinagtagpi-tagpi. Doon, nakita namin ang isang tanda na kakaiba. 3 guhit na walang hangganan sa lupa. 3 bakas ng talas na barang sinulat ng bisang may kamay. Naroon din ang mga naputol na sanga at isang kumot na tila inalis ng mabilis. Ang sabik na grupo ay huminto. Alam namin na malapit na kami. Pumasok kami sa kuweba sa pamamagitan ng isang maliit na pasukan. Ang simoy ng hangin ay malamig, may dalang amoy ng usok at isang bagay na parang lumang bunga. Sa loob, may tingatinging nyebeng dumi at sa isang sulok ay nakita namin ang isang altar na hindi namin naranasan noon. Bato at palamuti na gawa sa butil. May tela na may palamuting pulang sinulid. Sa ibabaw ng altar, natagpuan namin ang isang itim na rosaryo. Hindi gaonong kalaki, ngunit iba. Ang mga butil ay itim na parang naggamit na karbon at may kakaibang kumikislap na hindi mapantayan kahit may araw sa labas. Ang sinulid nito ay nakatwist sa paraang hindi natural at may maliit na bakas sa isang butil na parang marka ng kuko. Lumapit si Lolo at tumahimik. Hindi ko makita ang kanyang mukha sa dilim, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang paghingka. Itim ang tawag nila rito, bungad niya ng may pagkalungkot. May panahong ginagamit nila ang itim para kunin ang alaala na hindi pa pumapaloob. Iyon ang nagiging tulay. Napuno ng katahimikan ng aming paligid. May mga iyon na may takot na hindi masabi. Hindi kami agad nag-aksyon. Ang kanya-kanyang mga mata ay tumingin sa weaving sa bato at may naaalala akong isang pagtanong ni Lolo noong bata pa ako. Ikaw ba ay handang magbigay ng bahagi ng iyong sahili para maprotektahan ang marami? Noon ay hindi ko pa naiintindihan. Ngayon, unti-unti itong nagiging malinaw. Nakita namin sa gilid ng altar ang isang maliit na litanya ng mga bagay. Mga hibla ng buhok, maliit na butil ng lupa na may mga bakas ng alikabok at isang maliit na bato na may bakas ng krus. Hindi malaking krus, malinaw na kinilusan at inukit ng maingat. Ang bato'y malamig sa kamay ko at may kakaibang bigat na parang naglalaman ng isang kwento. Dito naming inisip na hindi lamang mga alaala ang hinahangad, kundi mga tanda at relikya na nagbibigay saysay sa harapan, mga bagay na nagbubuo ng pagkakakilanlan. Nakita ninyo ang pagkakasunod-sunod, wika ni Lola Day, pinisil ang dulo ng kanyang palda. May ritual sila, hindi basta-basta panghuhuli. Kinuha nila ang lahat ng malalambot na bahagi, butil ng rosaryo, buhok at kahit marka sa tiyan ng bata. Dito nagsisimula ang palitan. Nagkagulo kami. Ang ilan ay gustong sunugin ang lugar, alisin ang altar at itapon ang lahat. May iba na nagsabing dapat pag-aralan muna, baka ang pagwasak ay magdala ng mas malubhang galit. Nagtinginan sina Aling Berta at Aling Marta at sa kanilang tingin ay mawawala ang isang bahagi. Pinilit ni Lolo ang kanyang tinig. Hindi natin dapat sirain agad. Kung gagawin natin iyon, paano tayo makikipag-usap mamaya? Hindi natin kailangan ng galit, kailangan natin ng kasunduan. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na bula sa ating harap. Kailangan ng panahon para mag-usad. Sa pagbalik namin sa baryo, nadala ng hangin ang tunog ng pag-iyak ni Duray. Siya ay hindi nakalakad ng maayos. May pilat sa kanyang paa at tila may mga himatayin na pagtagas ng alon. Hindi ito malaki, ngunit malinaw na may pinsala. Lumingon siya sa amin at hinila ang kanyang ulunan pababa, tahimik. Napaslang ako, sabi niya, nang may pagngingit-ngit sa kanyang tinig. Hindi nila ako pinatay, kinuha nila ang isang piraso ng alaala ko. Ang mga mata niya ay nagmimistulang malalim na hukay. Hindi ko alam kung paano papalawin pa ang pakiramdam ko. Nagsimula ang pagbabago, sabi ni Lolo. Hindi lamang pagnakawan ang kanilang ginagawa.
Nagluluto sila ng paraan para palitan ang ating pag-alala. Kapag ginamit natin ang rosaryo para lang manakit, sila'y gagawa ng kapareho. Kaya hindi lang tayo titira sa galit, pipilitin nating intindihin. Ang kanyang tinig ay may pagkasabik, ngulit maraming lungkot. Naalala ko ang isang gabi, nang bata pa ako, kung saan sinabi niya na ang bawat butil ay may pangalan. Hindi pangalan na sinasambit, kundi mga alaala na hindi dapat mawala. Hinati namin ang gawain. Ilang grupo ang magbabantay sa paligid ng baryo. Ilan ang mananagot na magdala ng biktima sa aming kubo para malinis at maalagaan. At ako, kasama si Lola Day, ay magpupunta uli sa kuweba sa gabi na may dalang isang bagay na malabilog na susuriin. Ang araw ay dumaan sa pilipit na anyo ng trabaho. Nagkakanlong kami, nagsasain ng konting bigas at sinisigurado ang mga kandila. Noong sumapit ang gabi, muli kaming umuwi na may planong pagbalik. Ako at si Lola Day ang nagdala ng ilaw at isang tasa ng langis. At may dalang maliit na palakol si Pepe, hindi para pumutol, kundi para magbukas ng daan kapag kinakailangan. Habang naglalakad kami, si Lola Day ay may maliit na awit na hindi kompleto. Isang pattern na nagpapahinga sa hangin. Ang kanyang boses ay parang alon na pumipigil sa boses ng gubat. Hindi ito dasal, hindi rin sayaw lamang. Isang paraan upang sabihin sa mga lumalabas na kami ay walang balak na saktan. Pumasok kami sa kuweba. Sa kaliwang bahagi, may makikitang bitak na dati ay hindi natin napansin. Isang maliit na lagusan patungo sa mas malalim na bahagi. Pinunasan namin ang ilaw at sumubsob. Sa loob, naroon ang isang maliit na altar na puno ng maliliit na bagay at sa gitna ang itim na rosaryo. Nang lapitan namin ang altar, may isang tunog. Pinakamaliit na tunog na parang pag-ikas ng isang pangalan na naglalaho. Hindi ito salita. Nagkatinginan kami sa isa't isa. Ano ang ginagawa ng butil sa loob nito? Tanong ko, bagaman may lihim na alam ko. Naglalaman ito ng pagnakawan. Ngulit kailangan ko pa ring itanong upang maramdaman namin ang bigat nito ng sabay. Si Lola Day ay tumingin sa akin nang may kalakip na pighati. Kinuha nila ang isang piraso ng alaala na hindi pa tapos. Hindi dahil sa kawalan ng respeto, kundi dahil sa pangangailangan nila. Nagugutom sila ng mga alaala na parang pagkain. Hindi ko agad naintindihan ang kanyang ibig sabihin noon. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang klik-klik ng rosaryo. May kakaibang buhay na naguugnay sa bawat butil. Dumating ang malakas na pagyanig. May humahagulgol na tunog mula sa likod ng karanasan, parang may nilalang na nagbubukas ng kanyang mga mata at tumitingala. Sa walang sabi, may aninong lumabas mula sa madilim na sulok at humagulgol. Hindi ito mukhang tao, hindi rin ganap na hayop. Ito ay naglalakad na parang may dalang alaala sa kanyang dibdib at gumigiling ang mga paa sa lupa. Sa kanyang dibdib may sabit na tela at sa tela may maliit na piraso ng butil ng rosaryo. Hindi pa kasing laki ng orihinal, ngunit malinaw ang bakas. Si Lola Day ay naghakbang pasulong at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Hindi siya nagsasalita ng malakas. Ang kanyang galaw ay parang paghingi ng pabor. Nakikita ka namin, bulong niya. Hindi kami gustong saktan ka. Nais lamang naming alamin kung bakit ninyong kinuha ang aming mga alaala. Ang nilalang ay huminto. May sandali ng katahimikan na tumatagal ng may anumang bilang ng siglo, hindi ko kayang ilarawan. Tumatakbo ang aking puso na parang bubong na bubonot. Sa isang iglap, ang nilalang ay nagdata at isang maliit na tinig ang bumalot sa aming paligid. Isang boses na parang kwento, hindi puno ng galit kundi may lungkot. Ito ay isang piraso ng nakalimutang awit. May gutom kami, sabi ng tinig na iyon, ngunit hindi ito malinaw kung sino ang nagsalita. Wala kaming ibang mapagkukunan ng alaala. Hindi namin gustong magnakaw, ngunit kami rin ay napilitang kumain ng naiwang alaala ng gubat. Hindi kami naniniwala agad. Ang aming instingto ay magsuot ng paggalang, ngunit may tila katotohanan sa mga salita ng nilalang.
Hindi nila kinuha ang lahat, pumipili sila ng mga bagay na may bigat. Nene, halimbawa, ay tila naging tulad ng isang vessel, hindi lang basta bata, kundi isang lalagyan na napupuno ng ibang mga walang malay na alaala. Ang pagnanakaw ay hindi simpleng pagnanais, ito ay isang anyo ng paglalakbay. Nag-umpisang ang debate sa aming maliit na espasyo. May kasunduan dati, wika ni Lola Day. May panahon na nagbabahagi tayo ng kwento at nagbibigay kami ng alaala para sa kanilang pangangailangan. Mulit tinapos iyon ng isang panahon nang nasaktan ang alinman. Ngayon, kinailangan nating muling ayusin ang ugnayan. Si Lolo ay lumapit na may mabagal na hakbang. Hindi niya inabot ang rosaryo. Ang kanyang mukha ay mas maputla, ang mga bakas ng pagod ay mas lumabas. Pag-usap, sabi niya muli, at sa tinig na iyon ay may kapal ng kamatayan at pag-asa. Hindi naman natin kailangan ng digmaan kung hindi ninyo papipilitin. Ngunit bago pa man matapos ang aming pagkakonsulta, may tunog ng paghuha mula sa labas ng kuweba, may malalalim na yabag. Sa labas, may grupo ng mga tao ang nagiging matapang dahil naiisip na sapat na ang aming mga lakas. Nagsisigaw ng may mga sulo at may mga latigo na inihahagis. Ang alon ng galit ay hindi napigilan. Umalis kami sa kuweba upang makitang nagaganap ang pangyayari. Isang grupo ng kababayan, dala ang galit, ay nagtakbo papasok. May mga sigaw na, sunugin, putulin. Ang mga tinig na puno ng napakaliit na gagalit ay nagpalakas sa iba. Sa isang iglap, ang galit ay nag-trigger. May isang lalaki ang humagulgol at inihagis ang sulo papunta sa altar. Ang apoy ay sumilab at kumalat sa tela. Hindi inaasahan ng nangyari, hindi dahil sa ating intensyon, kundi dahil sa takbo ng takot. Naramdaman ko ang init na sumipa sa balat ko. Agad akong tumakbo at kinuha ang ilang lupa upang apulumatin ang apoy. Ngunit hindi iyon sapat. Sa loob ng kaguluhan, may isang itim na aninong lumitaw at nagdapa sa lupa. May mga mata itong nagliliyab ng pula. Marami sa amin ang natigilan dahil ang aninong iyon ay may anyo ng isang matandang nilalang na hindi namin ganap na nakikita. May pagngiti sa mukha ng ilan habang ang ibang kumikilos na parang natakot. Si Lolo ay nagtangkang pumamagitan, ngulit ang pagod ay masyado na. May dumating na sandali na siya ay napahina. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang magdukot at ang kulay ng kanyang balat ay tila nag-iiba. Nilapitan siya ng ilang agarang natutong alalay at dinala sa kubo. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Nang pagtulungan namin ang pagdala sa kanya sa gitna, dali-dali na ang ilang tao. Hindi ko malaman ang nararamdaman ko, isang halo ng galit at takot at pagkababahala. Sa pag-uwi namin, dahan-dahan nagkawatak-watak ang pag-ihilom ng baryo. Ang ilan ay nagsabi na hindi nila kayang makipag-ayos, kailangan nilang ituloy ang sunog. Ang iba, kasama si Lola Day, ay naninindigan na dapat munang maghilom ang sugat ng pagkalas. Ako, nasa pagitan ng dalawa, ay nakaramdam ng kakaibang bigat. Napakinggan ko ang bulong ng nilalang sa kuweba at naramdaman ko rin ang lihim ng rosaryo na tila nagbabanta ng pagbabago. Sa sumunod na araw, lumala ang kalagayan ni Lolo. Hindi ito simpleng panghihina. Ang kanyang mga mata ay tila lumilipat ng mga alaala habang siya ay tahimik. Ipinahiga siya sa kanyang duyan at dahan-dahang binuhayan ng hangin ang kanyang hininga. Ang kamay niya ay palaging nagdidikit sa tungkod na parang takbo ng isang ritual. Hindi ko alam kung kailan lumipas ang oras. Parang naglakad ako sa isang pader ng ulap. Ang baryo ay nagtipon at nasek ng huminga. At sa gitna ng pag-iisip na iyon, may dumating na mga bata, si Lina at si Pepe, na tahimik na tumingin kay Lolo na tila may malaking kawalangsaan sa kanilang mga mata.
Isang gabi, habang ako ay nagbabantay sa gilid ng kubo ni Lolo, lumabas siya at hingal na nahawi ang hangin. Jibo, bulong niya ng may kasamang paglingon. May presyo ang bawat pag-angat. Kung tatanggapin mo ang tungkod, tatanggapin mo rin ang alaala na hindi mo pagmamay-ari. Ang alaala ay may bigat. Hindi ko sinagot siya ng marami. Humawak lang ako sa kanyang palad at ramdam ko ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Sa mga oras na iyon, naisip ko ang maliliit na kwento na kanyang binabahagi sa akin noong bata pa siya. Ang bangungot ng isang babae na nawala, ang awit ng isang punong ilanggoy na nilamon ng gabi. Ang lahat ng iyon ay nagkakaroon ng bigat sa aking mga daliri. Isang hapon, nagising si Lolo sa sobrang hina. Tumayo siya ng may pagtiis at humawak sa tungkod na parang ito lang ang nagbubuklod ng kanyang pagkatao. Tinawag namin ang karamihan at sinabi niyang may dapat gawin, isang ritual ng paglipat, hindi basta-basta, ngunit may formalidad. Hindi ako makakaabot sa dulo, wika niya. May isang bagay na dapat tapusin ng susunod na humahawak. Kung hindi, ang alaala ng baryo ay mag-uhog sa kagubatan. Jibo, ikaw ang dapat tumanggap. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil may puso ka pa ring hindi nadurog. Humihingal siya at may luha na nakalawit sa kanyang mata. Hindi ako agad nakasagot. Kita ko sa mukha niya ang mas marami pang linya kaysa sa dati, mga marka ng taon at ng seremonya. Paano mo naaasahang iwan ko ang lahat? Hiling ko sa kanya, hindi para magalit, kundi para humawak ng pagkakataon na sagutin ang tanong ng kinabukasan. Ano ang magiging kapalit? Tumigil siya. At ang kanyang boses ay naging mababang tunog ng isang orasyon. May laging kapalit, sabi niya. Hindi pagkamatay lamang, may pagkalimot, may pagkakawala ng isang bagay na malapit sa puso mo. Maaari kang mawala ng isang alaala, ngunit hindi palagi. Minsan, isang piraso lang, minsan, isang mukha. Ngunit kung hindi natin papasanin ang tungkulin, mawawala ang bayan. Huwag mong isipin na pagbabago lang ang makakamit. May bayad ang totoong pangangalaga. Sa loob ng puso ko ay nagngingit-ngit ang takot. Ang ideya ng mawala ng isang mahal ko ay napakasakit. Ngulit nakita ko ang malalim na pagkakaisa sa mga mukha ng mga tao na nanood. Nakita ko si Lina na hawak ang maliit niyang bato na may marka ng krus. Si Pepe na walang takot na tila handa ng tumulong. Nararamdaman ko ang responsibilidad na umiikot sa bawat isa tulad ng isang pabilog na awit. Inihanda namin ang ritual ng paglipat sa gitna ng nayon, isang maliit magilid ng lupa kung saan ang abo ay maayos at may mga puting mga tela. May maliit na upuan para kay Lolo at may upuan din para sa akin. Ang hangin ay tahimik, tila sumusulyap ang mga bituin upang masdan ang aming kilos. Sinimulan niya ang seremonya sa pamamagitan ng paglagay ng rosaryo sa aking palad at pagdampi ng tungkod sa aking dibdib. Tanggapin mo ito, sabi niya. Tanggapin mo ang alaala ng bayan. Ito ang magiging ilaw ng inyong pagkakaisa. Bilang kasabay ng ritual, dahan-dahan sumambit si Lolo ng ilang bahagi na hindi buong panalangin, mga putol-putol na salita na parang hangin lamang ang makakaintindi. Mga tunog ng pagsisiyasat at paghandog. Pinakinggan ko ang kanyang mga salita. Sa huling guhit ng seremonya, may isang pagbubukas. Kanyang inabutan ako ng isang maliit na palamuti, isang butil mula sa dating rosaryo niya, at ito ay nagbigay ng kakaibang sensasyon. Hindi init, hindi lamig, isang pagsakay ng alaala na nawala sa kanya. Nang magpalit ang rosaryo sa aming mga kamay, may kumalat na pag-igting sa paligid. Narinig ko rin ang isang pagluwal ng tunog mula sa mga puno, hindi karaniwan, parang may dalang pasabi. Ngunit hindi ito natapos sa isang simpleng paglipat. Hindi na bumalik ang dati. Sa sumunod na araw, si Lolo ay hindi na nagbalik sa kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang malumaya na kapayapaan habang unti-unti siyang humihina. Sa isang gabi, nagising kami sa malakas na tunog. Si Lolo ay yumuko at wala na ang kanyang paghinga. Ang hangin ay tumigil. Ang baryo ay nanahimik ng isang mahabang sandali.
Ang pagpanaw niya ay hindi malinis na paglukso mula sa mundo. Ito ay isang pagbating naninhininga na nag-iwan ng marka sa bawat isa. Ang pagdadalamhati ay mabilis, ngulit hindi nagtapos sa usok. Mayroon kaming gawain na kailangan bilangan, ang gawain ng paghubog ng bagong paa para sa paglalakad. Ang tungkod at rosaryo ay nasa aking mga palad, init na may bigat. Ipinagtanghal kami sa gitna ng bayan at ang mga tao ay dumating upang humalakhak ng tahimik at bumigay ng mga luha. Hindi ako umawit, ngunit sa loob ko ay isang halahak, hindi ng kagalakan, kundi ng pag-amin ng bagong pagkapanagot. Ang bagong kabanata ay nagsimula. Ang unang bagay na itinuro ko sa mga kabataan, sina Lina at Pepe, ay paano hawakan ang rosaryo ng may paggalang, unahin ang pakiamdam ng butil kaysa sa galit na gustong magamit ito. Tinuruan ko sila ng mga simpleng ritual ng pag-aalaga, paano mag-ayos ng litid, paanong ipahid ang langis ng malumayay, at paano magtangka makinig sa linya ng butil. Bawat gabi ay kami ay nag-ensayo, hindi para labanan agad, kundi para maghanda ng puso. Nagbago ang baryo sa mga susunod na buwan. May mga araw na kami ay nagsasaya pa rin, may maliit na piyesta, may pagdiriwang ng pag-aani at may mga kwentuhan na bumabalik sa magaan. Ngunit sa likod ng mga tawa ay ang alaala ng gagamba ng gabi, may natamong takot at may mga nakatagong hukay. Ang gubat ay hindi na iniiwasan, nagkaroon ng kakaibang respeto. Nagkaroon ng isang kasunduan, bawat taon sa unang buwan ng ulan, magdaan ang isa sa amin at magbibigay ng alaala sa gubat. Hindi bilang sa pilitang pasiyang ibibigay, kundi bilang pagbabahagi. Isang alaala, hindi pangalang mahal na hindi makakapigil. Sa pamamagitan nito, natutong magbahagi ang dalawang mundo. Hindi na tayo lamang ang kukuha at hindi rin sila lamang ang magkukulang. Ngunit ang kapayapaan ay hindi ganap. Isang gabi, ilang buwan matapos mamatay si Lolo, naglakad ako sa gilid ng ilog at nakita ang mga anino na gumugulong sa hangin. May isang pag-alis sa akin, ang tunog ng rosaryo na dahan-dahang kumakalansing sa hangin. Hindi ito mula sa aking palad. Lumingon ako at nakita si Nene, ngayoy lumaki ng konti, kasama si Aling Fe. Hindi siya tulad ng dati. May maliwanag sa kanyang mga mata, ngunit may bakas pa rin ng isa pang espasyo. Parang may naiwan na piraso ng kanyang pagkabata. Lumapit siya sa akin at iniyabot ang kanyang maliit na palad. Sa loob nito, may maliit na butil. Hindi mula sa aming rosaryo, ngunit isang piraso na may kakaibang bilis ng liwanag. Salamat, sabi niya nang may isang boses na hindi gaanong kabata pa. Ang kanyang ngiti ay may kalakip na kapal ng pag-asa, ngunit may isang bahagi na nawawala. Alam ko na may bayad ang kanyang paggaling, may para ang kanyang hindi na ibalik, marahil ang alaala ng isang mahal na nawawala, o ang isang bahagi ng kanyang pagiging inosente. Ngunit siya ay nakuha muli mula sa kakulangan. Ang baryo ay nagpatuloy ng kanilang buhay. May mga araw na kami ay nagugulat sa mga maliliit na bagay. Ang pagkakaroon muli ng isang panahong sinapyan na manok na nagbalik sa kanilang kumpas o ang pagdampi ng hangin na tila ba nagdadala ng isang lumang awit. May mga sandali na kami ay naaalala si Lolo sa isang ngiti, sa isang tinig, sa isang galaw ng tungkod bilang tanda ng pag-aalala. Lumipas ang panahon at ako ay naging tagapangalaga sa tangi kong paraan. Bawat gabi, ako ay naglalakad sa hangganan ng gubat, hawak ang rosaryo, tsa-tsa ang tungkod sa lupa. Hindi dahil nilalabanan ko ang anumang kababalagang nilalang sa madalas na oras, kundi dahil pinapangalagaan ko ang pagitan. Hindi ang pagwasak, kundi ang pag-iwas na tuluyang magpadala sa galit. Tinuruan ko sina Lina at Pepe nang hindi lang tungkol sa paghawak ng butil, kundi tungkol sa pagbibigay ng kwento. Paano magsalaysay ng alaala nang hindi ito nagiging banta. Ang kwento ay naging salapi na ibinibigay at tinatanggap. Isang hapon, nagtipon kami sa ilalim ng punong tambis kung saan unang naganap ang ritual ng pag-uusap. Inihanda namin ang puwang tulad ng nakasanayan, bato na may marka ng krus, ilang tela at isang maliit na ilaw. May mga tao mula sa ibang nayon na dumating upang manood.
Nang gabi ay dumilim, sinimulan namin ang ritual ng pagkukwento. Ako ang nagpasimula. Itinabi ko ang rosaryo sa aking palad at hinawakan ang bato na may marka ng krus. Ang tunog ng gubat ay tila nakinig din. Unti-unti, nagsimula ang pagkukwento. Sina Aling Berta na nagkwento tungkol sa isang babae na nawala. Si Pepe na nagkwento tungkol sa unang manok na nawala sa aming bakuran. At si Lina na inihain ang maliit na bato bilang simbolo ng pagbabahagi. Ito ay hindi simpleng pagbabalik, ito ay pagsasalin. Habang nagsasalaysay kami, may mga anino na lumitaw sa gilid ng aming liwanag. Hindi lahat ay mahinahon, ngulit may isa na lumapit ng taimik at umupo sa gilid. Isang nilalang ng gubat, may kaunting anyong tao, may mga palad na may hunggag na bakas. Hindi kami natakot. Ang tinig nito ay hindi puno ng pagnanais na sakutin, kundi may malalim na tanong. Bakit niyo ginagalang ang aming pangangailangan? Tanong nito sa simpleng paraan. Bakit niyo ibinibigay ang mga alaala? Sumagot ako ng may buong paggalang. Dahil dati may kasunduan. Dahil may batas sa pagitan ng gubat at ng tao. Dahil alam natin na kung hindi tayo magiging maingat, mawawala tayo sa sarili nating kwento. Mayroong sandali na tila ang oras ay umiikting, ang hangin ay sumandal sa aming paligid. Ang nilalang ay umupo ng matagal at huminga. Kailangan din namin ng kwento, sabi nito, at sa mga salita nito ay may nalilihim na pag-asa. Nakakain kami ng alaala dahil iyon ang nagbibigay sa amin ng mainit na pagtanaw. Ngunit hindi namin kayang maghanap ng libu-libong alaala. Hahanap kami ng mga pahina upang mag-iba. Ngunit sa pagbibigay ninyo ng isa, hindi namin gagayahin ang ating mundo. Iisang bahagi lang ang amin tinatanggap. Nagkaroon ng tawag para sa kasunduan. Ipinagkasundo namin ang kondisyon. Isang alaala bawat taon. Ibinibigay bilang isang kwento na kusang loob na ibabahagi. Hindi potapotang pagkuha. May palatandaan na isinagawa. Isang maliit na bato na may marka ng krus ay ibibigay sa punong luntiang nilalang na simbolo ng usapan. Ang bato ay hindi papalitan ng sinuman. Ito ay mananatiling tanda ng sinasabi. Sa paglipas ng panahon, nakita ako ng pagbabago. Hindi perpekto at hindi rin ganap na payapa. Ngunit nagkaroon ng liwanag na hindi ko pa nararamdaman noon. Marami sa kanila, mga nilalang ng gubat ay dumating at nagdala ng isang bahagi ng kanilang sarili, mga kwentong na hindi pa namin naririnig. Sa pagbabalik, ang aming mga alaala ay patuloy na nag-iwan ng marka. Minsan nawawala ang muka ng isang mahal, minsan nawawala ang isang pangalan. Ngunit sa kabuuan, napag-aralan naming magbigay at tumanggap. Ang pagiging tagapangangalaga ay hindi nagtanggal sa akin ng takot. Sa halip, pinanday nito ang aking puso. Naging madali na akong magsalita sa harap ng mga tao at magsabi ng mga salita ng pag-ingat. Naging mas inalagaan ko ang mga butil, hindi bilang sandata kundi bilang paaala. Isang gabi, pinaupo ko sina Lina at Pepe sa aking harapan at ibinigay ko sa kanila ang maliit na bato na ginamit sa ritual. Habang hawak ninyo ito, wika ko, alalahanin ninyo, hindi ito para lamang sa pagprotekta. Ito ay para sa pag-alala na may kapalit. Kapag ginamit ninyo ang rosaryo para sukpuin, alalahanin ninyo na hindi na isugpo ang mundo ng gubat. Magtanong muna, magbigay muna ng kwento. Kung hindi, mawawala ang isa nating piraso. Sa kanilang mga mukha ay may pag-intindi. Humawak sila ng bato ng maingat, parang pinili nila ang isang bagay na hindi dapat sirain. Lumipas ang mga taon, may mga sandaling kami ay nagkakaroon ng linaw at may mga sandali na ang dilim ay bumalik. Ngulit mas marami ang nahirapan na maniwala na ang solusyon ng paglalaglab lamang ang sagot. May mga araw na ang mga kalalakihan ay tumataas at naaalala ang mga panahong malakas ang kanilang kamay. May mga araw naman na kami ay nagpupulong at nagbibigay ng kwento. Ang baryo ay naging mas malapit sa gubat, ngunit hindi nangangahulugang mas kaunti ang paggalang. Isang gabi,
Habang ako ay naglalakad mag-isa sa gilid ng palayan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng panipaniwalang rosaryo. Hindi ito mula sa akin. Tumigil ako at hinawakan ang pungkod. Ang buwan ay mapusyaw, ngunit maliwanag, at sa ilog ay may salamin ng mga bituin. May mga pakpak na kumakaluskos. Sa aking paglapit, may isang aninong lumitaw at nagpaabot ng kamay. Hindi na ako takot kagaya noon. Ang puso ko ay matatag dahil alam ko na ang maraming taon ng pag-aaruga ay may bunga. Ang aninong iyon ay lumapit ng dahan-dahan at nagbabatian kami sa pagtingin. Hindi namin kailangang magsalita. Sa kanyang kamay, may dala itong maliit na piraso ng sinulid, isang buklod na may kakaibang pag-aayos. Inabot niya ito sa akin at nagdapa. Nagdaan ng sandali na para bang nagsalubong ang dalawang daigdig sa gitna ng isang malamig na hangin. Salamat, isang tinig na hindi ganoon mataas, ngulit puno ng kabuluhan. Hindi namin malilimutan, hindi na kami magdarahop. Ako ay tumigil at tinanggap ang maliit na palamuti. Sa loob ng aking dibdib ay may tampok na pagluwal. Hindi ko matumbasan ang bigat ng kasaysayan, ngunit alam ko na ang gawain ay magpapatuloy. Sa pagbalik, nakita ko na ang mga tao ay nagtatawanan at may mas panatag na pagtulog. Ang esensya ng baryo ay hindi na masyadong mabalot ng takot. May pag-asa sa gitna ng dilim. Ngayon, habang nananahimik ako sa harap ninyo, hindi ko itinanggi na ang mga gabi ng takot ay nag-iiwan pa rin ng bakas. May mga tanyag na gabi na ako ay gising, nakikinig at hindi makatulog dahil sa tunog ng kahoy o ang paghuni ng kuliglig. Ngunit aking natutuhan, hindi tayo dapat magpasakop sa galit, dapat nating yakapin ang ating responsibilidad ng may puso. Kung kayo ngayon ay nakikinig, nais kong magpasabi. Ang kwentong ito ay hindi simpleng alamat. Ito ay paalala na ang kapangyarihan, gaano man kaliit, ay may presyo. Bawat butil ng rosaryo ay may kwento. Bawat yugto ng tungkod ay may panunumbalik. Kung pipiliin natin ang landas ng pag-angkin ng ibang alala na wala tayong pahintulot, tayo rin ang magbabayad. Ngunit kung tayo ay magbabahagi, magkakaroon ng daan para sa pag-ayon at paghilom. Nitong huli, may isang gabi na nagdaan ang buwan at ang palakpak ng alitaptap ay bumagsak sa aming mga palad. Dinampot ko ang rosaryo at hawak ko ang tungkod. Nakita ko si Lina at si Pepe na naglalaro ng mga bato at ang isang maliit na alagang manok ay tumakbo sa liwasan. Sa likod ng bundok, may mga aninong gumagalaw. Hindi lahat masama, may ilan na nagnanais lamang ng kwento. Sa aking pagkahawak, napahagikik ako at napangiti. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil may bagong pagkakaalam. Bago ako magtatapos, isang hiling. Kung ang kwentong ito ay umikot sa inyong puso at nagdudulot ng bagay na naiisip ninyo, ibahagi ito. Ay share sa isang kaibigan, mag-comment sa ibaba ng video at ipaalam ang inyong sariling karanasan o alamat ng inyong lugar. Ang mga kwento ang bumubuo ng ating pagkatao. Sa pagbabahagi, tayo nagkakaroon ng mas malaking kakayahang maghilom. At sa paglipas ng gabi, habang kayo ay naglalakad pa uwi o naglalaro ang isip ng mga alaala, isipin ninyo ang isang imae, ang buwan na pumipikit sa ibabaw ng aming palayan, ang liwanag na dumudulas sa bawat butil ng rosaryo, at ang malumanay na pagpaaspas ng pakpak ng alitaptap na tila nagpapalakpak sa hangin. Ang sakit at takot ay mananatili bilang bahagi ng ating kasaysayan, ngunit habang may nagmamahal at nagbabantay, may liwanag pa rin na tatanglaw sa gitna ng gubat. Nagtatanan ang aswang sa engkantong rosaryo ng albularyo. Oo, iyon ang totoo ng aming karanasan. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Ang nakakagulat na bagay, marahil, ay hindi ang presensya ng aswang, kundi ang ating kakayahang makipag-ayaw at magbasa ng bagong pagsasama, ang pagbabahagi ng kwento, ang pagbabayad ng alaala at ang pagtanggap ng tungkulin.
Sa huli, ang rosaryo ay naging ilaw ng aming loob, hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil ipinagkaloob namin ito ng may puso. Kung nais ninyo pa ng ibang katulad na tunay na kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba kung may alamat din kayong gustong ibahagi. Maraming salamat sa pakikinig. Sa ilalim ng buwan, ang mga pakpak ay kumakalas. Sa aming baryo, kami ay naglalakad pa rin. May tungkot sa kamay, may rosaryo sa palad, at may bitbit na mga kwentong panlupa na handang ibahagi.